Ay, so share ko pala sa inyo kung paano ko ginagawa yung favorite na landscape ko na inuulit-ulit ko gamit itong maliit na canvas na to. So, make sure na na-primeran yan, tsaka na sandpaper na rin. Ganyan kasi ginagawa ko bago ko mag-paint. Ang size pala ng canvas to ay 8 by 10 inches na canvas. Para yan yung pinakamaliit na gawa ko. Tatlong kulay lang kailangan natin, yung yellow, red, tsaka yung blue. No? Itong black, tabi muna natin yan. Tatlo lang. And of course, yung mga mahiwagang brushes natin. Yan. Tapos, palette knife, number 5. Kahit anong palette knife naman pwede. Okay. Pala sa paggawa ko ng brush, para makagalaw ko ng mabuti, medyo ilayo mo yung hawak mo sa ferrule kasi yung iba hinahawakan lang malapit to sa bristle kaya nakapatong yung kamay nila to sa canvas, which is mahirap para sa akin. So, first step is nag-mix tayo dito ng burnt amber ba yan? Oh, burnt amber. Kalimutan ko na. Gamit yung tatlong kulay na yan. Basta dark brown. Tapos, sketch natin. I-quick sketch lang natin. Acrylic sketch para may guide tayo kung paano natin gagawin mamaya yung ating landscape. So, yan. So, ang kuwan lang naman kasi sa impressionism is yung maipakita mo yung representation ng isang object o isang scene na hindi ka nagwo-worry sa details. So, yun. Hindi ko na sabihin ko. Yung ginagawa ko mga painting ay hindi siya realistic. So, impressionism lang ang mga ginagawa ko. Kaya kung mapapansin niyo sa mga gawa ko, hindi siya ganun ka-detail. Representations lang yung mga ginagawa ko. So, itong landscape painting na to ay paborito ko talaga. Gas-gas na to. Gamit na gamit ba? Dami ko ng pinagbigyan, dami ko ng pinasahan, dami ko ng tawag dito. Dami ko ng teacher na pinasahan ng painting na to. So, kung mapapansin nyo, yung kulay ng sky, ganun din yung kulay ng ating river. So, sa ating mountain, shortcut tong ginagawa natin. Ito yung pinakamadaling way. Napakalit ng canvas kaya hindi ko gaanong makontrol yung palette knife ko. Ayan, Bros technique. Ayan. O, nung sinisimulan ko siya, akala ko hindi ko ma-achieve. Pero, okay naman. Medyo okay naman nung nangyari ko yung buntok. Medyo gusto ko rin yung kinalabasan niya. Yan. So, next step is blocking. So, ang hirap talagang kontrolin ng paint na to. Itong Art Ranger. Kasi nga, beginner's grade. Masyado siyang malabnaw. Parang, matubig. Hindi kagaya ng ibang brands na na-try ko. Yan. Ito nga, nagba-blocking na ako sa mga greens ko. Yung greens nga pala, sobrang hirap sa matayan.
Hindi mo mawari kung saan mo ilalagay yung sap green mo, yung yung mga dark greens mo, tsaka yung light greens mo. Kaya mas maganda yung nasanay sila sa plain oil para ma ano tawag dito, mahasa yung mata nila sa mga values. So, ito na nga sinunod ko na yung reflection ng mga objects dyan sa tubig. At ang lagi kong ginagawa, yung reflection nila sa tubig, ini-smudge ko lang yung darkest tone ng object, pababa. So, ayan. Ganyan lang. Kaya kung mapapansin nyo, yung reflection ng mga object sa water ay mas sabog at saka mas dark. No? At sinimulan ko na nga yung paglalagay ng midtones doon sa ating blocking kanina. Talagang matubig yung paint. Dati tuwang-tuwa ako pero nung i-compare ko siya sa mga ibang brands, parang hindi na siya ganun ka-exciting gamitin itong Art Ranger. No? Kasi nga, ano na siya, beginner's grade. Pero, okay naman. Yan, pagkatapos ko lagyan ng mid-tone, lalagay ko na yung lighter tones tsaka yung darker tones niya. Gamit itong fan brush. Fan brush pala itong ginagamit ko. Dati ang hirap-hirap maghanap ng ganito. Napapanood ko lang kay, ano, sino ba yun yung idol ko? Si Smith. Tapos yung nakita ko, yung pinag-aralan ko paano gamitin talaga itong fan brush na to. Talaga nakaka-amaze pag natutunan mo siyang gamitin. Ayan. Oo. Sa puntong to, talagang busit na talaga ako. Kasi nga sobrang matubig ang tubig niya. Kaya hindi ko makontrol. Ako kasi yung tipo na wala akong ready mix na paint. So pag nandiyan na sa harap ko yung canvas, tsaka pa lang ako, kung ano yung kailangan kong pintura, doon ko palang imimix on the spot yung paint. Yeah. Ang hirap niyang, tinan mo, nagdidikit-dikit. Imbis na hiwa-hiwala yung strand ng stroke ng fan brush, ayan, magkakadikit. Para siyang naglaze ang labas. So yun, ang next na gagawin natin ay magdi-detail lang tayo ng konti dito sa foreground objects, itong mga grasses, yung malapit sa audience o yung tumitingin sa painting. Syempre pag malapit sila, di ba, nakikita mo yung
bawat tibla ng grasses. So, yan. Gamit yung liner brush. Yung paint talaga na to ay kailangan talaga sobrang gaan ng kamay mo kasi nga matubig. Pag diniin mo, oh, may talagang makapal yung magiging stroke mo kahit gusto mong i-achieve yung pinakamanipis na gusto mo. Napakalambot niya. Yan, ganyan lang. Tapos, ganyan din yung gagawin mo dun sa right side. So, pagkatapos niyan ay yung calm ripples ng tubig. Hindi ako gumagamit ng itim, purong itim o purong puti. So, if possible, kapag yung dark area ng object, yung iba kasi, para sa akin lang gumagamit sila ng diretsong puti o diretsong itim na parang nakakasira ng ano. Hindi ko gusto. Dito sa yung lightest blue, yung kulay ng sky yung ginagamit ko dun sa ripples. Tsaka sa dark area naman ay nagmi-mix na ako ng darkest tone nung pinatungan kong kulay. Ganun. So, yan. Maglalagay na tayo ng konting tawag dito, detalye dun sa sa pinakamalayong trees or this trees yan gamit yung fan brush. Para mabuhay. Minsan kasi pag dati nung nakakapag-drawing na ako ng sunset na black and black, orange, red, yellow. Talagang mga ako sarili ko. Tapos nung pinalikan ko yung mga iiyak na lang. Hindi naman. So, may konting improvement. Beginner pa lang tayo. Gusto ko lang i-share sa inyo paano ko ba ginagawa yun nga, yung favorite na landscape ko. Kahit saan ka magpunta, meron akong drawing na ganyan. Yun. So, ito nga pala yung pinakamaliit ko na nagawang painting sa canvas. At natutuwa naman ako kasi kahit papaano medyo na-appreciate ko siya. Kahit di siya ganun kagandaan. Di rin kasi ako sanay mag-paint ng nakatihaya na nakalapag dyan. Mas sanay ako pag nakasandal sa pader o nakalagay sa easel. Basta yung nakatayo. So, ayun na nga. At hindi pa tuyo, mamaya konting touchings pa. So, salamat!